gumagawa lang talaga ng fake news, mga bossing. Anyway, nako, eto, dakuin natin si Buloyski ho, mga kababayan. Dakuin natin si Buloyski. Eto, halatang halata na po ito sa mga DDS, mga bossing. Yung galawan po na kung ano yung tanong sa'yo, ang sagot nila, napakalayo po. No? Dito po sa ating channel, lagi kong sinasabi dito, ayaw na ayaw kong makikipagdebate, lalo na pag ang kadebate mo ay DDS. Bakit to, mga kababayan? Tanungin mo yan ng 1 plus 1, ang isasagot sa iyo na multiplication. Ayaw ho natin ng ganun, mga bossing. Bakit ganun ang ginagawa nila? Kasi nga, mahihirapan silang sagutin yung itinatanong mo. Lalong-lalo na pag maiipit yung mga idol nila. Kaya ilalayo nila yung kasagutan. Dito naman po, kagaya ng impeachment ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Maalala nyo ho, di ba? Bakit nakahinto, bakit nakabinbin, bakit naka-archive, bakit tulog yung impeachment ni Inday Sara Duterte? Kasi Mark, na ipagtanggol nila ang Vice Presidente na hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi ho. No? Hindi ho. Wala akong katotohanan kung may magsasabi sa inyo ng ganon. Ang dahilan po kung bakit, mga kababayan, dahil daw po illegal o mali yung pagproseso ng impeachment ng Vice Presidente. Sa madaling salita, teknikalidad po nila dinali, mga bossing. Hindi yung tipo bang, eto so wala na to, basura na to. Bakit? Kasi hindi napatunayan na merong paglustay sa pera ng bayan. Ito yung mga ebidensya nilang ipinakita at ito yung mga pagpapaliwanag nilang sinabi. Kaso ho, wala hang ganun, mga boss, doon sa impeachment ni Vice Presidente. Hanggang ngayon po, mananatili ang mga DDS na hilaw po yung kanilang pagse-celebrate. Dahil nga po, ang dahilan kung bakit hindi natuloy o kung bakit nakabinbin, bakit nakatenga, bakit nandiyan naka-archive lang yung impeachment, kasi nga ang pinagtatalunan po ay yung teknikalidad kung paano pinroseso yung impeachment na yon. At ang sinasabi nung mga eksperto, no? At sinasabi wala, 2 impeachment ang ipinasa ninyo kaya hindi pwede. May 1 year ban daw po, mga kababayan. Sabi yun nung mga eksperto. Di ba? Pero ako ho talaga, mga bossing, isa lang talaga yung nakita ko No? Yun nga, yung Pebrero 5, mga kababayan, yun lang ho yung nakita ko. So, ganun lang din ho, mga boss chief sir, ang nakikita kong ginagawa nila doon sa kaso ni Buloyski. Ano ho, Kibuloy inakusahang nagtatago sa teknikalidad ng ekstradisyon. Hinamon ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson Manila Representative Rolando Valeriano, si Pastor Apollo Kibuloy, na huwag magtago sa likod ng teknikalidad ng extradition process at harapin ang mga kaso sa Estados Unidos. Ayan. Di ba? Meron pa, eto, kampo ni Kibuloyski, mga bossing. Dati ang pilit nilang sinasabi, naku po, dyan sa Estados Unidos, ready po kami. Handang-handa na po namin silang harapin. Kaya lang nga ho, sila, puspon daw po ng puspon at inuudlot daw po lagi, mga kababayan, yung kanilang hearing doon sa US. Mamukat-mukat mo. Nung tignan ho natin ang balita, mga boss chief sir, ang nakalagay doon sa balita ho is, yung kampo ni Buloyski, yung nagpupuspon daw ho, mga kababayan. Yung kampo daw ho ni Buloyski ang nagpupuspon kasi ang dahilan nila napakadami daw ikinaso kay Kibuloy. So, sa madaling salita ho, yung mga palusot nila hindi totoo. Na kesyo sila yung nagmamadali, na kesyo gustong-gusto nila na nilang maihiring para maipaglaban na nila yung sarili nila. Wala akong ganun daw. No? Wala akong ganun. O ngayon, eto, mga boss chief sir, ang Pilipinas at ang Estados Unidos may pag-uusap.
merong kasunduan sa extradition treaty, mga bossing. Ang tingin ko dapat ibigay natin si Kibuloy diyan. Ano po? Bakit ho, mga bossing? Kasi unang-una, ang dahilan ko, una naman na may kaso talaga si Kibuloy sa Estados Unidos Matagal na ho na talagang ang sinasabi ho dyan, mga kababayan, si Buloyski ay wanted sa Estados Unidos at hanggang ngayon po nakapaskel, nakabalandra, nakasalampak yung pagmumuka ni Buloyski doon po sa Facebook, sa page o sa site ng FBI na meron pong 2 milyong piso. Ay, hindi lang piso. No, 2 milyong dolyar na pabuya kung sino ang makapagtuturo at makakapag huli kay Kibuloy. Baka kay Tory yan punta si Tory ang ang naka-aresto kay Buloyski. Di ba? Ngayon, eto na naman. Tago na naman sila. Takot kasi si Kibuloy doon sa Estados Unidos. Ayaw ho niyang mapunta doon. Di ba? Simulat sa pulpa naman ho, diyan na yung sinasabi ni Buloyski na susuko ako, pupunta ako sa Senado, basta ipangako nila na hindi pwede akong ipadala sa Estados Unidos. Yan ang kinatatakutan ni Buloyski. Baka siguro ho, malalaki o mahahaba o jumbo hotdog yung doon sa Estados Unidos. Kaya kabado si Buloyski. Oh, di baka hindi ho kasya sa bunganga sa bibig ni Buloyski, mga kababayan, no? Hotdog! Kayo naman dyan sa comment section. Alam nyo, kahit hindi ko binabasa yung mga nandyan sa comment section dito sa sa channel, nakikita ko yan. Kung ano-ano na naman kabastos kayo pag Roque tas Buloyski ang pinag-uusapan. Ganyan kayo sa kanila. Hotdog yung pinag-uusapan natin. Yung mala tender juicy o yun. Ngayon mga bossing, eto na naman ang kinakapitan nila. Nako, hindi ako pwedeng ibiyahe sa Estados Unidos kasi kailangan tapusin pa, ganito, ganyan. Siguro ang kinatatakutan ni Buloyski, yung ganun ho. Hindi ko lang ho sigurado kung may batas na tie bits ang Estados Unidos sa mga katulad na kaso nung kay Kibuloy. Harapin ninyo. Kasi dati ang sinasabi ninyo, Estados Unidos, pinupuspon ng inyong kaso. Harapin ninyo para maipaliwanag ninyo ang inyong sarili. Ganun lang yung Buloyski. Huwag kayong magtago dahil hindi matatapos yan Hanggat hindi nyo na ipagtatanggol ang inyong sarili, di pag naipagtanggol nyo at tama yung inyong mga sinasabi, di ayos. Malilinis ninyo ang inyong mga pangalan. Hindi yung ganyan na habang buhay na lang kayong magtatago doon sa mga multo ninyo. Di ho ba, mga kababayan?